course, welcome to our press. I'm your host po for this mini junket or mini press po, and I'm Kyla Aguera. And I hope the three of you po are doing well today. So what does it feel like po that it's been 10 years since the film? Yeah, syempre we feel 10 years older. Narinig ko kanina kay Boss Tears. So yeah, it's been 10 years, no? It's been a long time. So parang hindi yata kailangan. Balik na lang po na ulit, please. Parang sa panahon na yun, sa mga taong dumaan, at least naisip namin ni Eric na at least palitan ng konti yung remastered version to black and white. And then, pati mga music, no? Talagang sinagaya ni Eric. Talagang isa-isa. Yun po talaga na to bring it to its new form. I know Eric will want to tell more about how the process was. Give the mic to him. Yung 10 years na yan, hindi namin na-realize. We were working on this 2 years ago pa. It was the after the pandemic, no? Before the pandemic, no? Oo. So, we were working on it. And then, kakatlik-klik namin, umabot na siya ng parang 10 years. We realized maybe we can show it again. And happy kami na SM was open to reissue the film, no, in its new form, to show it to a wider audience. Yung honor is kind of special to us kasi parang memorable siya sa amin noong 2015 na MMFF. Parang it got embroiled in a controversy. Diba? Magulo yung 2015 na MMFF. We went to Congress with it. And it has sort of a similar feeling. The movie has a similar feeling to what actually happened during that year, no? Which is 2015. So in a way, parang we wanted to share the movie again to its new audience. 10 years is a long time. So I think we hope that there's a newfound audience for this film. Yeah. No, actually, I'm very excited about this movie also because this is one of the rare times that I will be able to watch a movie of mine that's 10 years old. Di ba? First of all, syempre, gusto makita yung tsura ko no 10 years ago eh. Kung may pinagbago, kung malaki ba itinanda ko or something. Wala naman. Parehas pa rin po. No, very exciting talaga because I remember talaga, being able to not because nandito siyempre yung director namin, being able to work with Eric Mati under the production of director of Boss London, and of course acting with and then some of the artists like being led of course by JLB. Para sa akin kasi looking back, not demeaning or not looking down on other actors, pero para sa akin one of the top actors talaga natin na kumbaga pag pinapili mo ko, halimbawa ako, gagawa ako ng pelikula, papiliin mo ako ng leading man, kukunin ko agad si JLB. Ang laki ng tiwala ko dyan sa taong yan. And of course, marami ring memories sa akin itong movie na to. Ironically, isipin nyo yung role ko rito is isang pastor. Would you imagine na ngayon, I have a son who is a true pastor. Yung anak ko si Woody is a pastor sa Victory sa church. And yung gift of tongues in speaking in tongues. Speaking tongues ako dito. Tsaka yung pinagawa mo sa akin dito, hindi na makakalimutan. Kaya sabi ko, during the shooting of this movie, sabi ko, I developed a higher, not really na wala akong respeto, pero a very high respect para sa mga pastor. Kasi si Derek, yung parang yung isang
yung eksena na nagpipreach ako, pinamemorya niya sa akin talaga yung buong preaching. Pagdating ko na sabi niya, hindi ako nakikipag-usap kahit kanino set, na sabi ko, tingnan mo na, may memorya ko. And then of course, you know, yung, of course, trying to look back, di ba? Like anything else, yung mga pastor, ano yan, iba-iba yan eh. Merong highly volatile, merong very calm, meron talagang yung sinasabi nilang unfortunately, yung mga ibang pastor na talagang napaka-fiery pagka nag-preach. And of course, it was a very great challenge for me. Tsaka na talaga ibang, sabi ko, kahirap pa nang maging pastor. Isipin nyo, fake na pastor pa ako. Isipin mo sila talagang they do this on regular basis. Oh, every day. Every day. So, yun nga, sabi ko, I'm looking forward really na memories that this movie has brought. And of course, highly valued talaga yung movie. Kanya ako, masaya rin ako, naging part ako nitong movie to dahil ang dami naming recognition na tinanggap dito. Ang daming nakatanggap ng awards. So, just goes to show how good our director is na nag-guide niya kami. I mean, an actor can only be as good as when you're directed by someone who knows what they're doing. Yeah. So, thank you, Direk. Again, thank you. Direk, this film launched 100 or 1,000 other, political action films, right? How do you feel about that? Tingin mo ba, parehas pa rin yung mensaheng pinapakita ng Honor Thy Father ngayon, Parang may pinagkaiba na ba? Oh, I think the idea ni John Lloyd Cruz as Edgar, na ordinary man, pushed to a corner and napuno, and then he starts, doing something about it, is a quintessential Pinoy story. Kwento ng Pinoy, di ba? Na nahirapan, di ba, napuno, and then he took matters in his own hands. I think, yun naman yung classic na Pinoy natin. Wala tayong mga superhero, di ba? Wala tayong karatista. Ang meron tayo yung ordinaryo na tao na parang naiipit tapos nakikipaglaban. And ayun nga, Direk, ngayon po ba parang syempre it was like mirroring a situation we were in, di ba? Pero ngayon parang ganun pa rin. Oo, in general parang hindi naman na iba yung kwentong kinuwento natin dati, parang ganun pa rin nangyayari ngayon eh. No, I think maybe mas naging mas napagod lang tayo, di ba? Sa nangyayari. Kaya hindi na natin pinupuna ng todo. Of course ngayon with what's happening sa politics natin, magulo. Magulo talaga. Tsaka talagang when you come to think of it, sabi ko, I was backlocking na sabi ko. Talagang the irony of it is, kung ano yung problema nung araw, yung pa rin yung problema ngayon na makikita mo kung yung pinagdadaanan ng tao. And this is, ako, feeling ko lang kasi, para sa mga, the younger generation na manunood nito ngayon, I mean, they will still be able to identify with it. Because, parang it goes with the times. Itong story ng Honor Thy Father, laging, pag inisip mo, andyan sa talaga sa panahon, kahit na ano mangyari, you talk about decades that will pass, pag linabas mo ito, yung story nito, Timeless. Timeless to, ma-identify pa rin the younger generation of today. I think what Honor Thy Father did na parang hindi linear, na hindi lang linear sa is it showed the comparison between yung mga minero na magnanakaw and then yung mga katulad ni Pastor Tony na magnanakaw din pero iba yung estilo, di ba? So, pag nanood ka, kanino ka ba mas kampi? Or wala ka bang kakampihan? Ayaw niyo mag-comment. Ayaw mag-comment ni Boss, Si Sir Dodo nakatingin lang. Tingnan mo naman talaga, nagaganap parang napapanahon naman, di ba? Parang ordinaryong tao na push to the brink. No, sa talagang sa dami ng mga nangyayaring
pagkakataon sa buhay ng parang hindi to do something to change it sa path para makikita niyo sa character na minsan. I'm sure, every time na mapanood namin itong movie na to, lalo namin namimiss si John Lloyd, sana talagang mag-full blast na siya ulit, bumalik ka rin sa nakausap niyo ba, sir? Ano sabi niya sa'yo? Game! Game, totoo? Sana. I hope sana na gumawa pa siya ng mas maraming pelikula kasi talagang I think sabi niya, Sir Tirso, di ba? Kung may gusto siya makatrabaho, si JLC, probably will always be someone na Galing talaga. Forward. So really very, very good actor. Talagang sana ka again. Sana, John Lloyd, bumalik ka na talaga na sana mag-full blast ka na. Maraming bagong kwento si Direk na ano pa rin. Sa uso pa rin. Sabi, ito yung nagaganap sa buhay natin. I mean, when we talk about naman the movie, we're not just talking about John Lloyd. I mean, Tirso's performance is really, really grabe. Pagka-portray nga ng pastor dito, napakagaling. And even si Meryl Soriano. Si Meryl. Ang galing ni Meryl dito. Talagang she showed what kind of actor she is. So talagang bilib kami. I remember si Meryl, before I got in touch with her, nag-usap kami ni Lloyd, ni Idan. Nag-usap kami ni Idan, sino kayang pwedeng asawa mo? Nag-iisip kami, tapos sabi niya, si Meme kaya. So, tinext ko si Meme, di ba? Sabi niya, Direk, actually, ready na ako pahinga muna. Ayoko muna gumawa ng movies. Pero sige, tingnan mo kung pwede, mag-audition ako sa iyo. So pumunta siya, and yun na. We didn't look into, we didn't find any more options for her. Pagpasok niya, yun. Siya yung character mismo hinahanap ni Direk. Oh. And timon siya kasi because close sila ni John Lloyd eh. And John Lloyd, it's the first time, Honor the Father is the first time na gumawa si John Lloyd outside of ABS. And outside of ABS, siyempre, iba yung sistema ng paggawa ng pelikula. Di ba? Matugo, mahirap, di ba? Minsan wala content, minsan, ano yun? So it was Meryl who was guiding him all along. Hey, okay lang yan. Okay lang yan. Ganyan talaga, paulit-ulit yung take. Ano ba yan? Sa style niyo po, kumbaga. Oo. Ngayon, nasanay na siya, 10 years old. Ano na pag-usapan niyo, Direk? Hindi, nagkita lang kami. Dala-dala niya, anak niya. Nagkita kami sa Rockwell 2 weeks ago. Na-mention ko nga to. Sabi niya, let me know. Sabi niya, if I can do press or attend. You know. So, hindi lang siya ngayon available. No? So, alam naman niya. And sabi niya, ready na ako. Direct, let me know kung may magandang project for me. At meron po ba? Meron kaming pinag-uusapan. Yes. Meron. Meron kaming pero too early. Too early to talk about. Kasi may on the job pa tayo eh. Ba't mo alam? Di ba? Ano ka ba? Naka-NDA. Charot, naka-NDA. Okay. Ay, bawal pa ba? Ay, nakano ba? Nalito na ako. Direk, ano ba yung share natin? Okay. Any other questions po? Sir Jeffrey? Meron po? Anyone Wala wants na, doon na tayo. Hindi, Halika na. meron pa. Hindi, Go. kasi di ba, lagi na lang nag-trending yung sinabi ni Direk Love na kung may papatakbuhin daw siya si Vice Ganda. Eh, ikaw lagi kang trending, Direk. So, ikaw kung sino kung may patatakbuhin ka, sino patatakbuhin mong presidente naman? Ang Pilipinas? Oo. Nakita mo ba yung sa podcast? Di ba sabi ni Direk Love? Ikaw, sa mga nangyayari ngayon, ano naman yung ano mo doon? 2 cents mo. Maraming nangyayari ngayon na magulo. Diba? Excited ako manood araw-araw. Wala akong nilalabas na opinion. Kasi kahit kalokohan, kabubuhan, masaya, matalino, nag-enjoy ako sa pinapanood ko every day. Diba? Tungkol sa revelation. Tungkol sa mga revelation sa Senado, Congress. Diba? So, natutuwa ako kasi nawala yung impeachment. Akala ko yun na yung teleserye ko araw-araw.
Diba? Eh, nawala siya. Ngayon, may bago, di ba? No. So, araw-araw yung abangan ko. May bago ka na namang pyesa, direct. Diba? Oo, eksakto. Yung reaction nyo na po, your wife is also writing for MMFF this year. Yes, siya and si Moira. Yes. Moira lang. Yeah. They have Manila's Finest with Piolo. Meron din kami. Ba't ko pinopromote yung Manila's Finest? Meron kami. Reconnect. Meron kami. Jade Castro, di ba? Yan. Ayan. Grabe, ayaw mo talaga yung promote, direct. Hindi, promote ko. Yun naman tungkol sa 70s na mga police, di ba? Oo. Grabe. Ang ganda rin ng yung topic. Maganda yun. Period. Okay, Sir Jeffrey, Sir Justin, any questions po? Si MJ na yun, si MJ yung... Any questions po? Regarding lang po sa musical score po. Ano po yung relevance ng magiging pagbabago ng musical score? Well, naghanap lang kami ng... So, walang problema yung original. Pero di ba kung minsan, ngayon na po, dati kasi mahirap magbago. Alam ni Tito Pip yan. Kasi negatibo sa, di ba, na-film na, i-record mo pa ulit sa negatibo, gano'n. Maraming proseso. So pag na-finalize mo na, parang hindi mo na makorek. Di ba? Yung pelikula. Ngayon na digital, parang pwede ka na maghanap ng option eh. What if, di ba yung original kasi, medyo ang scoring, sinusundan yung pakiramdam ni John Lloyd na pagka-helpless niya sa gagawin sa asawa niya, sa pamilya niya. So naisip ko lang, what if hindi siya helpless? What if may dark side talaga si Edgar? Si Edgar yung character niya eh. So the music is moving towards that. It's going to the angle ng acetylene gang and mga taga-buntok sila, and yung music parang nabubuhay yung pagkabuntok nila kasi minero sila sa buntok eh. So yun, so the music hinted on the Ilocano side of Edgar's story. Parang gano'n. So at least may bago siyang lasa. Diba? Thank you po. Any more questions po? In black and white na po. What prompted that? Yung black and white, from the very beginning, yung original, kahit colored siya, parang black and white na siya kasi wala kaming nilagay na kulay, walang... So, when we were tweaking with the color, originally, ayusin na namin na what if iba itsura niya ngayon. Pero when we were tweaking with the color, and I realized na, naisip ko pala black and white to dati. Diba? So, sabi namin, try natin ang black and white sa tingnan natin kung mag-work. And it looked good. Hindi ko alam kung magugustuhan ng marami, pero from the way we were looking at it, maganda yung black and white. Flashback sa akin. Inabot ko yung black and white ng konti, may nag-uumpisa ako. Gen Alpha. When I was starting the 60s, naabot ko pa yung black and white. Nahuli tayo sa color, no? Yeah. Nahuna yung black and white. Additional questions po? Any more follow-up? No more po, last call. Sir Tirso, Derek, or Sir Dondon. If you want to do any one-on-one interview or content po, you may do so. No more? Grabe naman yung content, may magti-TikTok sila din. Hindi, nagkanda akong